Pagdating ng grupo kay Tengen, nagsalita agad si Yuki dahil parang hindi siya pinansin. Samantala, gulat ang iba sa totoong itsura ni Tengen. Ipinaliwanag ni Tengen na hindi ito ang unang pagkikita nila ni Yuki. Tinanong ni Yuki kung bakit isinara ang Tombs of the Star. Sinabi ni Tengen na nagduda siya na baka magkampi sina Yuki at Kenjaku. Inihayag din niya na si Kenjaku ang kumokontrol sa katawan ni Suguro Geto at siya rin ang dating Noritoshi Kamo. Napatanong si Yuji tungkol sa itsura ni Tengen. Ipinaliwanag ni Tengen na kahit immortal siya, tumatanda pa rin siya. Kung mabubuhay si Yuji ng 500 taon, magiging ganoon din ang hitsura niya. Dahil hindi siya nakapag-merge sa Star Plasma Vessel noon, mas mabilis siyang nag-evolve at unti-unting nawawala ang kanyang pagkatao habang nagiging bahagi ng mundo mismo. Ipinaliwanag ni Megumi na gusto nilang malaman ang plano ni Kenjaku at kung paano mabubuksan ang Prison Realm. Pumayag si Tengen na sagutin iyon pero humiling muna siya ng 2 tao na magbabantay sa kanya. Nagtaka sina Yuta at Maki kung bakit hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Inilahad ni Tengen ang plano ni Kenjaku, pilitin ang buong Japan na mag-evolve. Nagtanong si Megumi kung paano ito gagawin. Ipinaliwanag ni Tengen na kulang noon ang cursed energy ni Kenjaku para baguhin ang lahat gamit ang Idol Transfiguration. Kaya ang bagong plano nito ay pag-isahin ang buong sangkatauhan kay Tengen. Nagulat sina Yuji at Megumi dahil akala nila Star Plasma Vessel lang ang pwedeng makimerge kay Tengen. Sinabi ni Tengen na dahil matagal nang patay ang huling vessel, patuloy siyang nag-evolve at kayanan niyang makimerge kahit kanino. Nagtanong si Choso kung paano posible iyon. Ipinaliwanag ni Tengen na ang nakikita nila ay hindi na ang tunay niyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay naging parang bahagi na ng buong mundo. Kapag naganap ang pagsasanib, mabubuo ang isang bagong nilalang na lampas sa normal na tao o sorcerer. Kahit kaya pa niyang panatilihin ang isip at anyo niya gamit ang barriers, sinabi niyang magiging delikado ang resulta. Kapag nagkaisa ang lahat ng tao at may isang mawalan ng kontrol, mabilis kakalat ang kaguluhan dahil mawawala ang hangganan sa pagitan ng mga tao. Tinanong ni Maki kung pwede bang tanggihan ang pagsasanib. Sinabi ni Tengen na hindi. Dahil sa kanyang kalagayan, mas malapit na siya sa isang cursed spirit kaysa tao. Ibig sabihin, pwede siyang kontrolin gamit ang cursed spirit manipulation ni Kenjaku. Kung mahuli siya nito, mabilis siyang maa-absorb. Napansin ni Yuki na puro pabor kay Kenjaku ang nangyari hanggang ngayon. Dahil konektado rin ito kay Sukuna at mahigit 1,000 taon na ang edad, tinanong niya kung bakit ngayon lang ito kumikilos. Ipinaliwanag ni Tengen na konektado ng kapalaran sina Tengen, ang Star Plasma Vessel, at ang Six Eyes. 2 beses nang sinubukan ni Kenjaku pigilan ang pagsasanib ni Tengen noon pero laging may gumagamit ng Six Eyes na humaharang sa kanya. Noong pangalawang beses, pinatay pa ni Kenjaku ang vessel at ang Six Eyes user habang sanggol pa lang ang mga ito. Pero pagdating ng oras ng pagsasanib, may panibagong vessel at Six Eyes na lumitaw. Dahil doon, napagdesisyonan niyang i-seal na lang ang Six Eyes sa halip na patayin. Pagkaraan ng maraming taon, dumating si Toji Zenin. Dahil wala siyang cursed energy, wala siya sa itinakdang kapalaran ng 3. Ang pagpatay niya kay Rico Amanai at ang pag-atake niya kay Gojo ang Samaire sa koneksyon ng kapalaran nila. Pagkatapos noon, lumitaw si Suguro Geto na may kakayahang kontrolin ng cursed spirits. Nang makuha rin ni Kenjaku ang Prison Realm 6 na taon na ang nakalipas, naging posible na ang plano niya. Nang tanungin ni Megumi tungkol sa Calling Game, sinabi ni Tengen na paghahanda ito para sa pagsasanib. Kahit kayanan niyang makimerge sa ibang tao, hindi magiging kumpleto ang resulta. Ginagamit ng Calling Game ang cursed energy ng mga manlalaro at ang barriers ng mga colony upang ihanda ang mga tao para sa susunod na yugto. Pero dahil sa maraming binding vow na ginawa ni Kenjaku, hindi siya pwedeng maging Game Master. Kahit mamatay siya, hindi matatapos ang laro. Ang tanging posibleng katapusan ay mamatay ang lahat ng manlalaro o tumanggi silang lahat at mamatay pa rin. Dahil dito, balak ng grupo na sumali sa laro at makaipon ng sapat na puntos para makagawa ng bagong rule na makakapagligtas kay Sumiki at sa iba pang ayaw sumali. Muli, nagtanong si Yuji kung paano mabubuksan ang Prison Realm. Matapos pumili ng tagapagbantay, nagboluntaryo sina Yuki at Choso. Pumayag si Tengen at ipinakita ang likod na bahagi ng Prison Realm na nasa kanyang pag-iingat. Nagulat ang lahat. Ipinaliwanag ni Tengen na bago pa makuha ni Kenjaku ang harapang bahagi, nasa labas ito ng kanyang barriers. Inisip niyang kapag itinago niya ang likod na bahagi, mahihirapan ng iba na malaman ang tungkol sa harapang bahagi. Hindi iyon umubra. Nasa likod na bahagi rin si Gojo, pero hindi ito mabubuksan ng basta-basta. Kailangan nila ng Unverted Spear of Heaven o Black Rope, mga espesyal na bagay na kayang mag-cancel ng curse techniques.
Ngunit nawala na ang spear at naubos na rin ang Black Rope noong nakaraang taon. Binanggit ni Yuta na nagpunta pa siya sa Africa para maghanap ng natitirang Black Rope pero wala siyang nakita. May isa pang paraan. Ayon kay Tengen, may manlalaro sa Calling Game na tinatawag na Angel. Isa siyang sorcerer mula pa noong 1,000 taon na ang nakaraan. Ang kanyang teknik ay kayang magpatay ng ibang techniques, kaya maaari niyang buksan ang Prison Realm. Nasa kolonya siya sa silangan ng Tokyo. Ipinaliwanag din ni Tengen na may 10 kolonya sa buong Japan na konektado ng barriers. Kapag sapat na ang cursed energy, magsisimula ang ritual para sa pagsasanib. Kung walang pipigil dito, maaaring matapos ang lahat sa loob ng 2 buwan. Pinag-usapan nila ang mga rule ng Calling Game. Napag-alaman nilang may 10th araw at 15 oras na lang bago mapilitang sumali si Sumiki. Ipinaliwanag din ni Shoko na ang pagkawala ng teknik bilang parusa ay malamang na magdudulot ng kamatayan. Sinabi ni Tengen na ang mga taong nasa loob na ng kolonya ay may isang pagkakataon lang para makalabas. Tinalakay rin nila ang sistema ng puntos, ang Kogain, at ang proseso ng pagdaragdag ng bagong rule. Pagkatapos, hinati nila ang kanilang mga gawain. Mananatili sina Yuki at Choso para bantayan si Tengen. Babalik si Maki sa Zenin clan para kunin ang mga first tools na kinuha matapos masil si Gojo. Pagkatapos nito, hahanapin niya si Panda at tutulong sa Calling Game. Si Yuta naman ay sasali agad sa isang kolonya upang makakuha ng impormasyon bago pa pumasok sina Megumi at Sumiki. Sina Yuji at Megumi ay kailangang hanapin si Kinji Hakari, isang third-year student na suspendido ngunit kailangan nila dahil kulang sila sa tao. Nang tanungin ni Yuji kung gaano kalakas si Hakari, sinabi ni Yuta na kapag seryoso ito, maaari pa raw itong maging mas malakas kaysa sa kanya. Umalis sina Maki, Yuta, Megumi, at Yuji para simulan ang kani-kanilang misyon. Nagpasalamat si Yuji kay Choso sa lahat ng tulong nito. Masayang-masaya si Choso at pinaalalahanan si Yuji na huwag mamatay. Nagtaas ng kamao si Yuji bilang sagot. Samantala, sa isang halos bakanteng teatro, isang komedyanteng si Takoba ang nagtapos ng kanyang palabas. Kaunti lang ang pumalakpak. Pinagsabihan siya ng kanyang boss dahil mahina raw ang kanyang comedy act at matanda na siya para mangarap pa. Pag-alis ng boss, may isang lalaki na lumapit at nagsabing may mga komedyanteng sumisikat kahit hindi nakakatawa. Ngunit may 2 klase raw ng ganoong tao, yung tunay na nakakatawa at yung akala lang nila nakakatawa sila. Tinanong niya si Fumihiko Takoba kung ano siya sa tingin niya, dahilan para maisip nito ang posibilidad na siya ay 73. Pagbalik ni Maki sa mansyon ng Zenin clan, sinalubong siya ni Naoya Zenin at nagpalitan sila ng lei. Pinaunto ni Naoya na hindi nakakakita ng sumpa si Maki, wala siyang cursed energy, at puno ng peklat ang mukha niya kaya wala nang magbibigay pansin sa kanya. Pinagmalaki rin niyang dati niya itong tinapakan sa ulo at tinanong kung kakapit na lang ba ito kina Yuta Okuso at Megumi Fushiguro. Hindi siya pinansin ni Maki at dumiretso papunta sa bawal na imbakan ng angkan. Hinarang siya ng kanyang ina at sinabing bawal ang mga babae roon. Ipinakita ni Maki ang susi at sinabing may pahintulot siya mula sa bagong pinuno ng angkan. Nauna niyang kinausap si Megumi tungkol sa habili ni Naobito Zenin. Ayaw ni Megumi maging pinuno pero pinilit siya ni Maki. Kapag naging pinuno siya, makukuha niya ang impormasyon at mga yaman ng Zenin clan. Sinubukan ni Megumi na ibigay ang posisyon kay Maki pero sinabi nitong walang susunod sa kanya. Dahil tagapagmana si Megumi ng Ten Shadows Technique, marunong mag-domain expansion, at kinikilala ni Gojo. Mas madali siyang tatanggapin ng angkan. Nang sabihin ni Maki na kailangan pa niyang gumawa ng lugar para kay Mai, pumayag si Megumi na maging bagong pinuno. Habang papunta si Maki sa imbakan, galit siyang pinapabalik ng kanyang ina. Nang hindi siya makinig, napatanong ang kanyang ina kung bakit ganoon siya. Sa huli, tahimik nitong sinabi na sana kahit minsan ay mapasaya siya ng anak niya. Pagbukas ni Maki ng pinto, nadatnan niya ang kanyang ama na si Ogi sa loob. Mas maaga, kinausap ni Naoya si Jinichi Zenin tungkol sa plano nila. Sinabi ni Jinichi na mas magandang pinuno sana si Megumi dahil maayos ang relasyon nito sa Gojo clan at Noritoshi Kamo. Pero dahil idineklarang kriminal si Gojo matapos ang Shibuya incident, maaari na nilang patayin sina Megumi, Maki, at Mai habang kunwari ay pinipigilan lang silang iligtas si Gojo. Natatawa si Naoya sa ideyang papatayin ni Ogi ang sarili niyang mga anak. Dagdag pa ni Jinichi, si Ogi mismo ang nagmungkahi nito. Sa loob ng imbakan, sinabi ni Ogi na inalis na nila ang lahat ng gamit bilang paghahanda sa pagdating ni Maki. Katabi niya ang sugatang si Mai. Kinuha ni Maki ang Dragon Bone, ang sandata ni Juzo Kumiya. Nagtanong si Ogi kung alam niya kung bakit si Naobito ang naging pinuno at hindi siya. Nagbanggaan sila.
Sa isang mabilis na galaw, nabasag ni Maki ang espada ng kanyang ama gamit ang Dragon Bone. Pero nagulat siya nang masugatan pa rin siya nito sa mata at katawan gamit ang Cursed Energy. Galit na galit si Ogi at sinisisi ang kambal niyang anak kung bakit hindi siya naging pinuno ng angkan. Kinaladkad niya sina Maki at Mai papunta sa isang silid na puno ng grade 2 pababang mga sumpa. Pagkaalis niya, kakainin daw sila ng mga ito. Nilate niya ang heavenly restriction ni Maki at iniwan silang mamatay. Habang duguan sa sahig, nakagapang si Mai papunta kay Maki. Nang hawakan niya ito, napansin niyang buhay pa rin ang kapatid. Sinubukan niya itong iligtas. Pagdilat ni Maki, nasa isang dalampasigan siya kasama si Mai. Ipinaliwanag ni Mai ang limitasyon ng kanyang construction technique. Dahil sa mga sugat niya, makakagawa pa siya ng isang bagay bago siya mamatay. Sinabi rin ni Mai na sa mundo ng Jujutsu, ang kambal ay itinuturing na iisang tao. Kahit gaano magsanay si Maki, hindi siya magiging ganap hanggat naroon si Mai. Habang umiiral siya, mananatiling kulang ang kanyang kapatid. Kinuha ni Mai ang lahat ng cursed energy nilang dalawa at iniwan kay Maki ang isang huling regalo. Binigyan niya ito ng pangakong wasakin ang lahat. Pagbalik ni Maki sa realidad, hawak na niya ang kopya ng Split Soul Katana. Yamakap siya sa katawan ni Mai at paulit-ulit itong tinawag pero wala nang tugon. Lumapit ang mga sumpa para kainin sila. Biglang naramdaman ni Ogi na lahat ng sumpa sa silid ay na-exercise. Naramdaman niya rin ang isang nakakatakot na presensya na nagpapaalala sa kanya kay Toji. Lumabas si Maki dala ang bagong espada. Tinaakpan ni Ogi ng apoy na cursed energy ang kanyang katana at sumugod. Isang iglap lang, naputol ang itaas na bahagi ng kanyang ulo. Bumagsak siyang patay habang hawak ni Maki ang Split Soul Katana. Tumunog ang alarma ng Zenin Clan. Nagulat sina Jinichi at Naoya nang malaman nilang napatay ni Maki si Ogi. Pinakilos nila ang Kakuro unit laban sa kanya. Ang Kakuro ay grupo ng mga lalaking walang curse technique na sinanay sa pakikipaglaban. Napaligiran si Maki ng 12-12 ng kalaban. Naalala niya ang tanong ni Mai kung bakit hindi na lang sila nanatiling magkasama sa ibaba. Humingi siya ng tawad sa isip niya at sinimulan ng pangako niyang wasakin ang lahat. Parang boss raid na naka-cheat code, isa-isa niyang pinutol ang mga kalaban. Ginamit niya ang Dragon Bone at Split Soul Katana para mabilis silang patayin. May mga pinugutan siya ng ulo, may hiniwa sa dibdib, may pinutol sa kalahati, at may pinabalikang sariling sandata. Ang Dragon Bone ay umiikot na parang blender mode at nagkalat ng mga katawan sa paligid. Walang nakasugat sa kanya kahit isa. Nang dumating ang pinuno nilang si Nobuaki, sinalubong siya ng tanawing puro dugo at bangkay. Dumating naman ang Hei, ang pinakamalalakas na mandirigma ng Zenin Clan. Inatake siya ni Chojuro gamit ang higanteng kamay na gawa sa lupa. Pero nakatakas si Maki at pinatay rin siya. Sunod na gumamit si Ranta ng teknikang nagpapatigil sa galaw. Tinawag niya si Jinichi para tapusin si Maki. Kahit nakapirmi, naputol ni Maki ang epekto gamit ang lakas niya. Habang duguan si Ranta, sinabi niyang naging parang Toji na si Maki at dapat na siyang patayin. Lumipad si Jinichi at pinasabog ang lugar gamit ang kanyang curse technique. Akala ni Ranta panalo na sila, pero bago siya tuluyang mamatay, nakita niya si Maki na hawak ang putol na ulo ni Jinichi. Tinapon ni Maki ang ulo sa tubig. Humarap sa kanya si Naoya at tinanong kung may puso pa ba siya matapos ang ginawa niya. Sagot ni Maki, dala na iyon ni Mai. Noong bata pa si Naoya, tingin ng lahat sa kanya ay henyo. Isang araw, narinig niya ang tungkol kay Toji Zenin, isang lalaking walang cursed energy. Inakala niyang kawawa ito, pero nang makita niya si Toji, natakot siya sa malamig nitong tingin at sa presensyang hindi niya maintindihan. Sa kasalukuyan, nakipaglaban si Naoya kay Maki gamit ang projection sorcery. Napakabilis niya at paulit-ulit niyang pinapako si Maki sa animation frames bago bugbugin. Sinabi niyang hindi siya magiging katulad ni Toji kailanman. Patuloy siyang bumilis habang pinapadala si Maki sa mga bato, pader, at lagusan. Ngunit napansin niyang biglang huminto si Maki at naghanda. Gamit ang buong bilis niya, sumugod si Naoya para sa huling atake. Pero sa puntong iyon, ganap nang nagising ang heavenly restriction ni Maki. Nakikita na niya ng buo ang galaw ng projection sorcery. Sa paningin niya, parang bumagal ang oras. Bago pa matapos magsalita si Naoya, sinuntok siya ni Maki sa mukha. Nadurog ang mga buto ng kanyang bungo sa isang suntok. Pagkatapos nito, naglakad si Maki sa buong mansyon dala ang Split Soul Katana. Natagpuan niya ang kanyang ina na nagtatago. Takot na takot ito at pinapaalis siya. Tinanong ni Maki kung bakit gusto siyang pabalaykan kanina. Hindi makasagot ang kanyang ina. Sa isang hiwa, pinatay siya ni Maki. Samantala, bumalik si Naoya kahit halos patay na.
Habang hinahanap niya si Maki para makaganti, biglang sinaksak siya sa likod ng kanyang tiyahin gamit ang kutsilyo. Dahil hindi na niya makontrol ang cursed energy niya, namatay siya matapos ratin ang babae. Sa huling sandali ng kanyang buhay, naalala ng ina ni Maki at Mai ang dalawa noong bata pa sila. Ipinagmalaki niyang siya ang nagluwal sa kanila. Lumabas si Maki sa Zenen Estate dala ang bangkay ni Mai. Nakita siya ni Momo ni Shimiya at agad na paiyak nang malaman niyang patay na si Mai. Iniwan ni Maki ang katawan ng kapatid kay Momo at umalis. Kalaunan, lumabas ang ulat na ang natitirang 6 na miyembro ng Hei, 9 na miyembro ng Akashi Unit at 21 miyembro ng Kakuro na wala sa mansyon noong gabing iyon ay namatay rin. Walang bakas ng curse technique sa mga bangkay, tanging mahihinang senyales ng curse tools lamang. Pagkaraan ng ilang araw, humiling ang Gojo Clan at Kamo Clan na alisin ang Zenin Clan bilang isa sa 3 malalaking angkan ng Jujutsu. Naghain ng hatol ang Jujutsu Headquarters.